Magandang araw, magandang gabi, magandang umaga mga kaparmer. Welcome back ulit kayo sa Patot Vlog or Jax 2015 Farm. So sa ngayon mga kaparmer, update lang tayo dito sa ating talong. So ito na yung talong natin mga kaparmer. Yan, ito sinasabi ko. Yung dahon niya kasing laki ng palad ko. So ito, wala pa naman masyadong white fly sa likod. So pero nung nakaraang araw, mayroon kasi ito, nag-spray lang ako dito ng Bio-Optimax tsaka Biotonic lang yung ginamit ko rito. So wala tayong ginamit na iba kung ano-ano dyan. Wala. Pinipilit natin na hindi tayo makagamit dito ng synthetic. Kasi gaya nga nung nakaraang mga videos ko, yung white flies, kapag inimune mo siya ng mga synthetic na na mga insecticide o pesticide na pumatay sa kanila, mamamatay siya, pero yung kanyang itlog may immune, kaya mas lalong dumadami. Pero dito sa Bio-Optimax, pinapatay siya ng Bio-Optimax sa pamamagitan ng pagsakal, parang sinasakal niya lang ba, kasi yung amoy niya hindi talaga siya kaaya-aya para sa mga insekto. So yun yung kagandahan ng Bio-Optimax, kasi hindi siya doon nai-immune. Yun yung sinasabi ko so disclaimer lang pala doon sa sa ating mga kumpanya. So pasensya na kung nabanggit ko. So yun, pasensya na kayo, pero kailangan talaga sabihin ko rito kung ano yung ginagamit ko. Shoutout nga rin pala doon sa ating subscriber at saka sa bago nating mga subscriber dyan. Tsaka doon sa nag-comment na sa nung nagtanim ng ampalaya rin. Sir, nakalimutan ko ba, pero Dominador ba yun? Dominador Junior ka ba, sir? So shout out sa iyo, sir. Salamat sa feedback. Kasi nag-feedback si sir sa atin, sabi niya maganda yung hindi naman daw nasunog yung dahon ng ampalaya niya. Nag-spray talaga siya sa dahon gamit ang 20 grams na chlorine. So yun, na gumanda daw yung na niya. Hindi naman daw nasunog. So yun nga, hindi lang ako yung naka-probe, may naka-probe na sa ating suggestion na mga na mga na ginagamit dito sa ating gulayan. So ganun din sa halimbawa, mayroon kayong kakao, masasabi ko sa kakao, hindi ko siya dito maipakita kasi wala tayo doon sa field. Mayroon akong kinausap na farmer din. Ang reklamo niya sa kakao is nalalanta. Tapos sabi niya, binabalot niya na ng papel, ng newspaper, at saka nilalagyan ng silupin. After now and then, pagbukas nila, wala rin, lanta pa rin. Sabi ko, try mo kaya yung chlorine, Brad, sabi ko. Sabi niya sa akin, baka masunog. Sabi ko, wala, total, pag nasunog yan, di wala tayong magagawa, sira din bunga ng ng kakao mo. Pero ginamitan niya yun, 100 grams, pina-sprayhan niya. 100 grams talaga yon sa 16 liters na tubig, yun yung ginamit niya. So awa ng Diyos, kinumusta niya ako, talagang sabi niya salamat kasi nakaharvest na siya ng 90 kilos na good quality. Hindi lang yun yung naging bunga, marami pa yung naging bunga ng kakao niya. So proven na sa aking sarili, tama yung na-discovery ko. Then mayroon tayong mga feedback gaya niyan sa ampalaya, may nag-feedback na. So sa kakao ganun din, may nag-feedback din. So hindi na masama, at least nakatulong na tayo. So huwag kayong mag-alala, baka sa next days o next month puntahan ko yung mismong area, then kausapin natin yung farmer. So baka papayag din siya na videohan natin. So videohan natin, pero kung hindi, wala tayong magagawa ron. So dito, yung ganun lang muna sa kakao, initial lang muna yon. Pero i-try nyo na lang. Kung basta ang problema kasi sa kakao, pag iitim yung bunga niyan eh. Pag iitim kasi yung bunga niyan, sureball na yan. Hindi yan kayang pagalingin ng kahit anong pinakamahal, maliban sa bactericide ang gamitin mo dyan. So magkano yung bactericide? Bactericide ba yun tawag doon na basta ganun. So dito balik tayo sa talong. Dito nga pala mga kaparmer, mayroon ditong inatake. So sabi ko, ano kaya ang tumira nito? So dito yan gumanda na sila. Ang ginawa ko pala dito,
first time ko ring ginamit. Yung nagmix ako ng dalawang kutsara na asin at saka 20 grams uli na chlorine. So ito yung nangyari. Yan, makikita ninyo. Nasunog siya. Kahit anong spray mo nito, hindi to gagaling pag ganitong sitwasyon ng talong. Yan, mapakita ko lang sa inyo yung sinasabi ko na bakit hindi, kasi dito yan siya, oh. Yan, dito tayo titingin, ha. Yan, oh. Lanta po yung puno niyan. Yan. Yan, so lanta yung puno. So ang ano dyan, yung iba wala na, patay na yan, pinapatay na lang yan. Yan, oh, lanta din yan. So bago pa kumalat, ang ginawa ko, nagtimpla na kaagad ako ng asin at saka chlorine. So lahat ng puno dito inabunuhan ko. Binasa ko ng chlorine at saka . So yun lang ginamit ko, mga kaparmer. Hindi naman siya kumalat. Then ito, yung kanyang medyo may pag-asa pa tong mabuhay. Yan, may pag-asa pang mabuhay yan kasi magkakaroon ng ugat yan sa ibabaw. So yun. Yun lang yung panglaban natin sa wilt. Bacterial wilt kasi ang tawag pala pag nasa ugat. So yun lang ang panglaban sa bacterial wilt, mga kaparmer. So hindi mo kailangan gumastos ng malaki at saka para sa yung mga gulayan. So yun lang siguro ang mai-update ko sa inyo. Maibahagi ko na nga pala, bago pa makalimutan kasi ako halimbawa pala, mga kaparmer, umuulan, bumabagyo, huwag kayong mag-abuno, no? Kahit tawag dito, kahit i-watering ninyo or tawag nito, i-granules, wag kayong mag-abuno sa inyong mga gulay. Pero nasa sa inyo pa rin yun. Ito kasi sa akin lang naman ito. So yan, ganda-ganda ba naman ang dahon ng talong mo, hindi mo kayang ibahagi yung technology na yung mga experience. So yung sa akin lang, actually kung babasihan, late na ito halos mag isang linggong walang abuno to kasi umuulan dito. So hindi ako nag-abuno. Mas magandang mag-abuno tayo ng ating mga gulayan is mainit siya, tag-init. Hindi siya pwede na na panay yung ulan, abunuhan mo pa. Diyan kasi nagsisimula yung sa basa ng lupa, diyan nagsisimula na dumami yung punggos kasi mayroon silang kinakain diyan na tawag doon, mga nutrients na dapat kainin. Kinakain pa kasi daw yan ng base doon sa isang study, kinakain pa yan ng mga bakterya yung abuno bago makain ng tanim. So yun, i-discompose pa nila. Yun yung term. Hindi ko lang talaga perfectly na masabi sa inyo. So wag kayong mag-abuno, suggest ko lang dito kasi na-experience ko na. Hindi na ako nag-abuno pa tuwing umuulan. Ang ginagawa ko na lang, inayaan ko na lang muna. Tsaka tapos halimbawa nito mag-init siya mga isang araw, pagka umaga pwede ka pagkasunod next day baka tuyo lang itong lupa, abunuhan mo na pwede. Tsaka wag mong kalimutan maglagay ng asin sa bawat abuno mo sa puno ng gulay mo. Wag mong kalimutan. Bakit kasi yan si Jupil the Farmer, natural calcium boron daw yung nagagawa ng asin So sa lupa mismo manggagaling yung yung kakainin. So tsaka kung titingnan natin, konting share na lang din, medyo napahaba lang yung video ko ngayon. Studyhan nyo, tingnan nyo yung baka masabihin, saan niya kinuha? So kinuha ko lang itong idea, medyo ginising ko lang yung sarili ko sa idea na yung desert ng Israel, salty desert po yun. Salt ba? Maasin na desierto. Kakaibang desierto, kakaiba ng klaseng desierto yung nasa Israel. Kaya bihira siguro. Tingnan nyo yung gulayan nila. So yun yung yun, dyan ako nakumuha ng idea, kaya ako gumamit ng asin dito sa gulayan ko. So na-prove ko ito, hindi ako nahirapan.
Nung nakaraan kasing pagtanim ko ng talong, ganito palang kahaba, may bunga na. Pero ngayon, awa ng Diyos, malalaki na sila. So, siguro, baka naman sabihin na medyo tayo magaling na. Hindi ko naman pinagmamalaki yon. Binabahagi ko lang naman ito doon sa mga gustong may problema, ganyan, sa gulayan nila. Mabahagi ko lang sa inyo na perfect talaga yung natutunan ko sa experience ko na una sa land preparation, gandahan mo na. And the next, gamitan mo lang ng asin. Ito, nasa 3 bisis pa lang ako nag-abuno. Ito na yung estado ng ating talong. So yun lang siguro mga kaparmer. Maraming salamat sa inyong patuloy na tiwala at suporta. Shout out sa mga bagong subscriber natin. So maraming salamat talaga doon sa nag-message na maganda yung chlorine na ginamit niya sa kanyang ampalayahan, sa kanyang gulayan din. So yun lang siguro, ingatan ng Diyos inyong mga sangbayan mga kaparmer. At muli, maraming salamat sa iyong patuloy na suporta sa channel natin.